Hello everyone! Ilan lang nanonood? Nasa 2,567. Uy, thank you sa mga nanonood. Anyway, ang lecture natin ngayon, I think everybody can relate. We'll talk about the psychology of promises. Sa Tagalog, psikolohiya ng mga pangako. Para to sa mga mahilig magbigay ng pangako, para to sa mga napako ang mga pangako. Okay? I-relate natin yung promises sa psychology. God's Word muna tayo, Deuteronomy, Old Testament. It is the Lord who goes before you. He will be with you. He will not leave you or forsake you. Do not fear or be dismayed. Familiar ba yung I will not leave you nor forsake you? Talon ka sa Hebrews chapter 13 verse 5, dito nila kinuha yun. So yung writer ng Hebrews was quoting Deuteronomy 31 verse 8. And then talon tayo sa Matthew, New Testament. Si Jesus ang nagsasalita dito, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be open to you. Yung dalawang verses na yan, i-connect natin yan sa again, anong topic natin? The psychology of promises. And since we are talking about promises, i-define natin ano bang ibig sabihin ng promise or sa Tagalog pangako. Nandyan nakalagay, binilugan ko na yung mga important words. Ang promise pala, it's a form of assurance. Everybody say assurance. From the term sure, sinisigurado mo ang alin na may gagawin ka or may isang bagay na mangyayari will happen in the future. Yan yung common denominator dito sa dalawang definitions of a promise. Meron kang sinasabing mangyayari in the future, that's number one, ito yung structure ng promise, may mangyayari in the future, may gagawin ka in the future, may sasabihin ka in the future, whatever, basta future tense ang promise. And then number two, hindi lang siya basta-basta mangyayari, sinisigurado mong mangyayari. You are giving confidence. Kumbaga sa basketball terminology, sure ball. Everybody say sure ball. Diba? Walang mintis, sure ball. Siguradong sigurado, mangyayari yung sinasabi kong mangyayari in the future. Yan ang ibig sabihin ng promise. May kiniklaim kang mangyayari in the future and you give confidence na mangyayari ngayon. Parang yung kanta ng NSYNC. Sino dito mga kaedad ko, alam na alam pa yung NSYNC. Gumawa sila ng kanta, anong pangalan? This I Promise You. Kaya para magkaroon ng buhay, no, yung definition ng promise natin dito, ano bang ibig sabihin ng promise? Ano ang pinapromise ng NSYNC sa kanta nilang This I Promise You? Ayan, nakalagay number 1. Ito yung unang promise. Taas ang kamay dyan ng nakaka-relate dito. I will take you in my arms and hold you right where you belong. Yan ang promise ni Justin Timberlake. Kung sino man yung jowa niya dito. O sino dito nakaka-relate. Merong tao sa buhay mo, ito ang pre-promise sa'yo. Taas ang kamay, ilan? Nasa 250 yung nakaranas na may tao, binigyan siya ng ganitong promise. Kaya nga sabi dito, this I promise you. Nasaan yung promise? Ano raw yung mangyayari in the future? Yun yung sa number 1. I will take you in my arms, hold you right where you belong. May isa pa, dalawa yung promise dyan sa chorus part. Ito yung unang part ng chorus, ito yung second part. Just close your eyes each loving day and know this feeling won't go away. Promise yan Kaya sabi niya dito, this I promise you. Ano raw mangyayari in the future? Hindi raw magbabago yung feelings niya. Kung sino man yung kinakantahan niya dito. No, this feeling won't go away. Promise. Hindi ako mapafall out of love sa'yo. Doon sa una, promise. Lagi akong committed sa'yo. Lagi kitang hahawakan. Isusustain ko yung relationship natin. Promise. Nagigets nyo? So, sinong nakatanggap ng ganyang promise? Hindi raw magpo-fall out of love sa kanya. Taas ang kamay. Kanina 250, ngayon 249 na lang. Ayun. Okay? Kaya nga, going back to the passages, these are also forms of promises from God's Word. Kaya ko to binasa. It is the Lord God, it is the Lord who goes before you, and He will be with you. Notice here the words will be with you. Will not leave you or forsake you. Ito yung mangyayari in the future. Kasi yung context ng Deuteronomy, wala pa sila sa promised land. Meron silang dito pupuntahan, the promised land, the Israelites.
So, binibilinan sila ni Lord dito, promise ko sa inyo, in the future, as you enter the promised land, marami kayong mga malalakas na kalaban, mga giants, mayroong mga lahing mga Nephilims, mas malalakas sa inyo. But don't worry, anong promise ko sa inyo? Sabi ni Lord, I will never leave you nor forsake you. Jump ka sa New Testament, promise din ni Jesus yan. Mag-pray ka lang, basta yung prayer mo in line with my will, ano mangyayari sa'yo? It will be given to you. Ibibigay sa'yo. Basta tama yung hinihiling mo. Maghanap ka, hanapin mo si Lord, hanapin mo ako, you will find me. Kung gusto mong makawala sa unbelief mo, di ba? Knock and it will be open to you. These are promises that Jesus gave in the New Testament. So, punong-puno ng promises ang Bible. Mamaya, may comment ako dyan. Old Testament, ang daming promises. New Testament, ang daming promises. Maliwanag ba kung ano nang ibig sabihin ng promises? Now, let's move on to the psychological effects of promises. Kaya nga natin dinidiscuss to. Kasi ang promises may kinalaman sa psychology. So, ano ang effect ng promises sa psyche ng tao? Number one, ang promise nakakapagbigay ng security. Shout out dyan sa mga may jowa, sa mga may boyfriends and girlfriends. Agree ba kayo dyan? That's one of the reasons why you are giving each other promises. Because according to Maslow, mag-a-agree siya sa akin dito, it's a need that both of you should be getting from each other. Kung meron kang kapartner, kung meron kang boyfriend or girlfriend, dapat nagbibigayan kayo ng safety and security needs. Take note, it's a need. Hindi pwedeng wala, necessity. Paano mo masasatisfy yung safety and security needs ng jowa mo? Ang sagot, magbibigayan kayo ng promises. Promise ko sa'yo, love na love kita. Promise ko sa'yo, walang iba. Promise ko sa'yo, hindi kita iiwan. Promise ko sa'yo, manonood tayo ng sine this weekend. So on and so forth. It's a very important component in any form of human relationship. Kaya kapag yung safety and security natetreten, ano nangyayari? Let's say sa magjowa context, kapag natetreten ang safety and security, dyan ngayon tumataas yung mga negative emotions in the relationship. Nagkakaroon ng mga risk factors na baka mag-break kayo. Kasi natreten yung isa sa mga basic needs security and safety. Ano ngayon nangyayari? Naghihiraman tuloy ng cellphone. 'Di ba? Sino nakaranas niyan? Hiniram cellphone mo tapos kinalkal. Tinignan kung may ka-text kang iba, kung may ka-chat kang iba. Tinignan yung history ng Facebook search mo. Taas ang kamay, ilan? Nasa ilan to? Nasa 782. Ang dami, 'di ba? Hindi naman 'yan basa-basa nangyayari yan Kaya hinihiram yung cellphone mo at kakalkalin kasi ano nangyari? Na-threaten yung safety and security. Natitreten na baka hindi matupad yung promise na binigay mo sa kanya. 'Di ba? Other than hiram ng cellphone, ano pa yung expression niyan na na-threaten yung need na yan? Yung walang katapusang tanong. Saan ka galing? Times 5. Tinitingnan niya kung consistent yung sagot mo. Kung hindi pa nawala yung doubt niya dito, insecure pa rin siya, magtatawag yan ng mga kaibigan mo, i-confirm niya kung talaga bang lumabas kayo, galing kayo sa SM at bumili ng medyas. Na-gets ninyo? So paano nyo ma-overcome yung mga ganyan? By giving each other promises and of course, sana naman, tinutupad nyo yung mga promises nyo sa isa't isa. Okay? So that's number one, security. Number two, another effect ng promise sa psyche natin, nagkakaroon tayo ng sense of hope. Diyan magaling ang mga politicians. How do they sustain their supporters? By giving them hope. Kaya merong positive side ng elections Do you agree? Election, kapag campaign period, in a way, tumataas yung hope ng mga tao. Bakit? Kasi tuwing nangangampanya yung mga kandidato, nagbibigay sila ng mga promises, mga pangako. 'Di ba? Kapag nanalo ako, future tense, eto gagawin ko. Etong gagawin natin. Ganito magbabago ang buhay nyo, so on and so forth. And in fairness, if you listen to their promises, talagang hindi mo mapipigilan yan, magkakaroon ka ng hope Mag-generate yan ng hope. Looking forward. Bubuti yung buhay ko. Tataas yung sweldo ko. Yung bigas mumura. Yung langis bababa. Magkakaroon ng bagong Pilipinas. Ngayon kasi nasa lumang Pilipinas tayo 'Di ba? Ang dami-daming luma, dapat nang palitan.
Pag nanalo tong leader na to, magkakaroon ng bagong Pilipinas, mag-change ang lahat for the better, nagkakaroon ng hope ang tao. Kaya nga based on this idea, gusto ko mag-propose ng isang research topic. Ayan ha. Baka sabihin nyo, puro lang ako dito speculation. Yung mga mahihilig mag-research dyan. I also have a research mind. Ito yung proposal kong topic. Maganda, gawin mong predictor variable tong hope. Di ba? Kapag mataas ang hope ng tao, that's one of the reasons kung bakit siya nagpa-participate politically. Kaya pa rin siya bumoboto. Kaya pa rin siya may pakialam sa nation natin. Bakit? Kasi meron siyang sense of hope. Na meron pa tayong mga pwedeng gawin para mabago yung mga societal problems natin. Kaya dapat may pakialam ako sa politika. Oh, di ba? Galing yan sa idea na ang election day, politicians can generate hope. Diba? If people become very hopeful, naniwala sa mga promises ng mga politiko, kaya sila magpa-participate sa political system natin. Oh, shout out dyan sa mga researchers ng political participation. You can work on this framework. Kung may oras lang ako, gagawin ko yan eh. Wala, sobrang busy si Sir Howard, no? School, alam niyo na, showbiz, modeling, songwriting, pag may oras tayo, gagawin natin yan. So going back, ano ang effect ng promises sa psyche? Dalawa, maganda, nagkakaroon ng security, nagkakaroon ng hope. So ang implication niyan, ang promises pala maganda sa mental health. That's another very important clinical insight, ha. Yung mga nagtatrabaho dito sa mga clinics, yung may mga kliyente na gusto nyong ma-improve yung mental health nila, may kinalaman pala ang promises sa pagpapataas ng mental health. Another possible research, active na active yung research mind ko ngayon. Pwede nating itest tong model na to. Hindi kaya, the more promises a person believes, mas marami siyang pangakong pinangahawakan, mas maganda yung nagiging mental health niya. Pwede mo lagyan ng mediator variable dito. Sa gitna, hindi ko na lang nalagay, hope. Marami siyang promises na pinaniniwala ang mangyayari, kaya nagkakaroon siya ng sense of hope. And according to the literature, hope contributes big time to mental health. Oh, di ba ang galing? And vice versa. Pwede mo ring baliktarin yan. Not baliktarin. Ito, promises believe to, no? Pag natupad yung promise, mas matindi. Kasi ito, naniwala ka lang, may chance na pwedeng hindi matupad yan. Yan yung next topic natin as we go on. Siguro magandang variable din na i-test as predictor variable yung mga natupad na promises. Ang hypothesis ko, mas marami kang promises na na-experience na natupad. May nangako sa'yo at natupad. Most likely, pampaganda yan ng mental health. Shout out dyan sa mga nag-research sa clinical psychology, you can work on this model. O sana naman i-cite nyo itong lecture na to kapag ginawa nyo yan. Para naman sumikat-sikat tayo. Okay? Para marami ang maabot ng mga malulupit nating mga lectures, ha? So anyway, going back, kung ang promises merong positive effect sa mental health, syempre yung kabaliktaran meron ding risk factors yan. Meron ding problema na pwedeng ang cause may kinalaman sa promise. At ano yon? Kapag naka-experience ka ng broken promises. Do you agree? The more broken promises you experience, may nangako sa'yo, hindi natupad. At yung pangako na yun talagang umasa ka. Sureball ka mangyayari. Pero hindi nangyayari, most likely, pampababa yan ng mental health. Specifically, ba't bumaba yung mental health? Lumagpak yung security, lumagpak yung hope. Maganda sana yung dalawa eh. Security and hope contributes positively to mental health. Hindi nangyari yung pinangahawakan mong pangako, so baliktad yung mangyayari sa security and hope. Lalagpak, bababa. And the more na mababa yung security mo, so naging insecure ka, bumaba yung hope mo, naging hopeless ka, kaya ka nadidepress. Kaya lumalabas yung mga mental health issues mo. Like what? Ano ba yung mga broken promises na sa tingin nyo pampababa ng mental health? Let's pause a little bit. Isip kayo ng mga promises na pinanghawakan ninyo, naniwala kayong mangyayari, tumaas yung hope nyo, tumaas ang security nyo, pero hindi nangyari. Oh. Let me give you some examples. Lumabas na eh. Ayun, no, yung ibang nag-chat dyan, no? Lumabas na, no? Like, one of the promises would be, agree ba kayo dito? Promise, babayaran kita. Yung iba may time frame pa. Babayaran kita bukas. Babayaran kita next week. Sino dito naka-experience niyan? Ilan?
Taas ang kamay. Nasa 500. Babayaran daw niya next week yung utang niya sa'yo. Dumating ang next week, walang 500 ang dumating. Ano mangyayari? Babagsak talaga mental health mo dyan. 'Di ba? Actually, may isang tataas, yung blood pressure mo. Tama ba? Tataas blood pressure mo, lalagpak yung mental health mo, maiinis ka, mafu-frustrate ka. No? Yung 500 mo na yun, pambayad mo rin sa utang. Sinisingil ka na, tinatakot ka na, di tumaas pa yung anxiety levels mo. 'Di ba? Yan yung pangyayari na yung broken promises can lead to poor mental health. Another promise, ito, promise nood tayo sine mamaya. A very simple promise like that, kapag pinanghawakan mo yan, at umasa ka, at hindi nangyari, do you agree? Babagsak yung security at yung hope mo. Halimbawa, jowa mo nagbigay sa inyo yan, promise nood tayo sine mamaya. Tapos hindi natupad, biglang tumawag, sorry nandito pa ako sa office, overtime, si boss biglang may pinagawang marami. Ang dami kong aasikasuhing papeles, deadline daw bukas. Wag muna tayo manood ng sine, bukas na lang. Agree ba kayo, babagsak mental health nyo dyan? Lalong-lalo na yung security part. 'Di ba? Yung girlfriend ngayon, magiging insecure. Hala, totoo kaya na may deadline siya sa boss niya bukas? Baka naman nagpapalusot lang to, may iba tong kadate. Baka yung sine na sinabi niyang panonoorin namin, panonoorin na niya ngayon at may kasama siyang iba. Yun na. Di na-threaten na yung relationship ninyo. Saan nagsimula? Broken promises. Ito, I'm sure marami makaka-relate. Isa sa mga pinakamatinding broken promises na sana huwag mangyari sa inyo, yung may nag-promise sa'yo na ikaw lang ang mahal niya. Hindi ka raw niya iiwan. Taas ang kamay. Ilan na nakaka-relate dyan? Nag-promise sa'yo, hindi ka iiwan, ang ending iniwan ka. Taas ang kamay. Ang dami Ang nakataas ang kamay, ilan? 3,562. Grabe. Kawawa naman kayo. Imaginein mo, yung jowa mo, ang team song nyo, This I Promise You. Diba yan pa yung team song nyo Talagang pinaniwalaan nyo yung kantang yan. Ginawa nyo pang basis ng promise nyo. Anong sabi nyo? Anong sabi ng jowa mo sa'yo? And know that this feeling, just close your eyes each loving day and know this feeling won't go away. Yan yung promise niya. Hindi ako mag-fall out of love sa'yo. Just close your eyes. Bakit close your eyes? Maging kampante ka. Mag-relax ka lang. Huwag kang matakot na baka mag-change yung feeling ko sa'yo. No, this feeling won't go away. Boom, isang araw, ano nangyari? Nag-fall out of love. Iba yung pinangako sa nangyari. Pangako niya, hindi siya mag-fall out of love. This feeling won't go away. Biglang, boom. Ano na lang sinabi sa messenger? Pasensya na. Wala na akong feeling sa'yo. I am in love with someone else. Ayoko kitang lokohin, kaya tinatapos ko na to. Boom. Lalagpak talaga mental health mo dyan. Di ba? Syempre tataas blood pressure mo dyan. Lalagpak ang mental health mo. Bottom line, saan nanggaling lahat yan? Broken promises. Kaya sa tingin ko talagang magandang framework to sa mga researchers dyan. I think we will get the hypothesis here that the more broken promises na na-experience mo, lalagpak, bababa yung security and hope, which contributes to poor mental health. And by the way, when it comes to promises in romantic relationships, marami ng mga researchers ang nasulat dyan. Like this one, it's a good article. Pinag-aralan nila yung effects ng broken promises in romantic relationships. If you want to know, basahin nyo na lang yung article na yan. But, in this article, ang gusto kong i-focus dito is on the why. Diniscuss dito anong mga effects kapag broken promises. Pero bakit ba in the first place, nasisira o hindi natutupad yung mga pinapangako? That's the question I want to answer in this next part of the lecture. Bakit ba hindi natutupad ang mga pangako? Okay, ang sagot dyan, ito na, wala nang paligoy-ligoy pa kasi karamihan ng mga pangako, resulta yan or bunga yan ng emotions. Most promises are the product of emotions, meaning, most likely, ang isang pangako, binigay yan habang emotional yung tao na nagpa-promise. Regardless kung positive o negative yung emotion. Halimbawa, agree ba kayo na most likely nakakapagbitaw ka ng promises kapag happy ka or excited? 'Di ba? Sobrang in love mo, sobrang saya mo, promise hindi kita iiwan. Promise ipapasyal kita sa Amerika. O kasi nakatanggap ng malaking pera.
nakatanggap ng 52 million, makapag-promise ka talaga dyan. Promise. Punta tayo Amerika. O yung negative emotion din, ganun. Nakakapagbitaw ka rin ng promises kapag sad ka. Tama? Anong prinamis mo nung malungkot ka? Nung iniwan ka ng jowa mo? Promise. Hindi na talaga ako iibig mo muli. Yan. Promise din yun, di ba? Hindi na raw siya may in love ulit. Or angry. Ito, pang teleserye to, di ba? Yung mga bidang galit, may mga binibitawang pangako yan. Di ba? Pinapangako ko. Babalikan kita. Uubusin ko yung. Naku, wag na. Pero alam niyo na kung anong uubusin. Di ba? Kaya pag galit ka, naku, ang dami mong promises. Sinusumpa ko. I think that's the right term. Kapag ang tao galit, sumpa eh. Sinusumpa ko, etong gagawin ko dyan. Kasi galit ka. So, gawin yung exercise to Pause the video and then reflect. Ano yung mga promises na ginawa mo noong na-experience mo yung mga ganyang emotions, ilagay mo dyan sa comment section. Basahin natin soon. Okay? So, anong tawag dyan? May psychological term dito. Kapag nagbibitaw ka ng promise out of your emotions, ang tawag dyan, nagkakaroon ng overestimation effect, and this is the reason why many promises are not fulfilled. Anong nangyayari sa overestimation effect? Yung prinamis mo, masyado palang mataas, masyadong malaki, kulang ang capability mo. Sa Tagalog, nadala ka lang ng emotion mo, na overestimate mo yung sarili mo. Akala mo, ang galing-galing mo, ito yon capability. Akala mo, ang galing-galing mo, akala mo kaya mong i-fulfill yung promise mo. Saan nanggaling yung akala? Kasi nga emotional ka. That's why emotions are very deceitful. It will make you believe that you can do things na sa totoo lang hindi mo kaya. Akala ko kaya kong panindigan yung promise ko, hindi pala. Yun yung overestimation effect. Nadala ka lang ng emosyon mo. Kaya ka nangako ng ganyan. Sa totoo lang, kulang yung capability mo, hindi ko pala kayang panindigan. Anong tawag doon? Overestimation effect. At alam nyo ba, may brain explanation yan Shout out sa mga naging student ko sa biopsychology. Pinag-usapan natin yung limbic system. Yan yung responsible sa tinatawag na emotional hijacking. Ibig sabihin ng emotional hijacking, yung pag-iisip mo na hijack, na control, na impluwensyahan ng mga malalakas na emotions. Kaya hindi ka na nakapag-isip ng klaro, nakapagbitaw ka ng promises na hindi mo naman pala kayang tuparin. Diba? Yung nag-promise ka, promise ko sa'yo, ganito. Sino pala yung nagsasalita? Yung limbic system mo, the emotional part of the brain, the lower regions of the brain. Na hijack niya yung, na turn off niya yung upper part of the brain. Ito yung realistic. Ito yung dapat ginagamit pag nagbibigay ka ng promise. Kasi yung promise mo, natatansya mo, na-measure mo kung kaya mo ba o hindi. Kaya lang sobrang saya mo, sobrang lungkot mo, super active ng limbic system mo, na turn off to, na shutdown. Kaya yung nagsabi na, etong promise ko sa'yo, nanggaling sa limbic system, na most likely, hindi pinag-isipan. Yan yung mga promises na under ng overestimation effect. And usually, when does that happen? Kailan nagkakaroon ng emotional hijacking? Nangangako ka ng mga bagay na hindi mo naman pala kayang panindigan kasi emotional ka lang. Kapag in love ka, agree ba kayo dyan? Ilan ang agree? Taas ang kamay. Ayan lahat agree Lahat ng, ilan na nanonood? 6,732. Agree. No? Na usually, yung mga promises na hindi pinag-iisipan at hindi natutupad, nangyayari yan kapag ang tao in love. Diyan may overestimation effect. Ayan na sila, Justin Timberlake na yan. NSYNC na yan. Posible na nung sinulat nila yung kanta na yan, yung This I Promise You na yan, ayan, in love siguro sila. Siguro si Justin during that time, in love kay Britney Spears. 'Di ba? Sa sobrang in love niya, nakapagkanta sila ng This I Promise You. 'Di ba? You do this reflection. Pause the video if you need. Mga pinangako mo noong in love ka. Sige nga. When was the last time you were in love? Recall those days. And then i-recall mo rin, ano yung mga pinangako mo doon sa kapartner mo during that time. Tsaka tanungin mo na rin, natupad ba? Sana naman tinupad mo, no? Okay.
Examples of negative consequences of overestimation effect. Ano yung mga masamang nangyayari? Kapag nabiktima ka ng overestimation effect, nagbigay ka ng promise na hindi mo naman pala natupad. Naku, sumisira ka ng tao. Sana ma-realize niyo yan. When you make a promise to someone at pinanghawakan ng tao yon, naniwala siya doon, nagkaroon siya ng security and hope because of that, tapos hindi mo natupad, nako, pababagsakin mo talaga yung mental health ng taong yan. Like, in one song, ginawan ko to ng analysis, sana panoorin nyo. Sana naman, panoorin nyo. Till My Heart Aches End. Diba? Ang ganda ng analysis ko doon, ha. Anong prinamis nung ex niya? I recall when you said that you would never leave me. Yun yung prinamis. Tuwing kailan mo ba sinasabi yan? Hindi kita iiwan. Pag in love na in love ka, kilig na kilig ka. Promise, hindi kita iiwan, tayo na. O ano nangyari? Maya-maya, then you left. Doon sa second verse. Diba? Kaya wasak ang mental health nung kumakanta nito. Pinangakuan siya ng maganda, pero hindi yun yung ginawa. Then you left. Kaya malungkot si Regine Velasquez dito sa dadalhin. Ano pinangako sa kanya? Ang ganda. Dadalhin kita sa aking palasyo. Saan daw siya dadalhin? Palasyo. Maganda. Grande. Disappointed siya. Siguro dinala lang siya sa Jollibee. Mula palasyo naging Jollibee. Ang ganda na pinangako pero hindi yun yung tinupad. Sa Jollibee lang dinala. Kaya sabi niya dito, dadalhin lang pala ng hangin ang pangarap ko. Saan nanggaling yung pangarap niya? Which is a good thing for the psyche, right? Pangpataas ng motivation yung pangarap sa psyche Saan nanggaling yung pangarap niya? Kasi may pinangako. Gets nyo? Pag may pinangako sa'yo, mangangarap ka. Kung hindi natupad yung pangako, sira ang pangarap mo. Kaya sabi niya dito, dadalhin lang pala ng hangin ang pangarap ko. Nawala yung pangarap ko. Kaya sa totoo lang, if you read the lyrics of this song, hindi okay ang mental health niya. Saan nanggaling? Broken promises. Nagkaroon kasi ng overestimation effect. Kaya uulitin ko yung mga researchers dyan, pwede nyo gamitin tong framework na to. Kumpirmahin nyo kung totoo. The more broken promises you experience, the more mas mababa ang mental health mo. Taas ang kamay. Sino dito sa tingin niya, ganyan siya? Ito yung framework na pinanggalingan niya. Mababa mental health niya ngayon kasi marami siyang pangakong pinanghawakan na hindi natupad. Ilan? 638. Yan naman niya na. Kaya most likely itong framework na to, totoo to, no? As we end, applications. Ayan. Ano yung mga pwede nating i-apply? Ano ngayon? Based sa mga sinabi ko, how can we have a better mental health? Number 1, alam nyo, use promises to improve mental health. If promises can positively improve mental health, pwede natin gamitin to. In what way? Mangako ka sa sarili mo at sana tuparin mo. Number 2, mangako ka rin sa iba at sana tuparin mo. Diba? Either way, gaganda mental health mo. Meron kang self-promise. Tapos tinupad mo yung self-promise na yun. Promise ko, mas magiging healthy ang lifestyle ko this year, bababa ang timbang ko, bababa ang cholesterol ko, tapos natupad mo, gumanda na yung health mo, you felt good about yourself pa. Kasi nagkaroon ka ng self-improvement in terms of health. O, diba? O, ito naman social. Pampalakas ng relationship. Paano lumakas yung relationship mo with someone? Let's say, jowa mo na lang. O, mangako ka, tapos suparin mo. Every promise you make, tapos natupad mo yung promise na yon, tandaan, mas lumalakas yung relationship mo dun sa jowa mo. Pinasaya mo siya. Lalo siyang na-attach sa'yo. Lalo siyang, tawag doon, lalo nagiging positive yung association niya sa'yo at sa relationship ninyo. Lalo niyang nakikita na mapagkakatiwalaan kang jowa. Mapagkakatiwalaan kang partner. Tumataas yung sense of security niya sa'yo, which is good for your relationship. O, diba? Gumanda na yung mental health mo, gumanda pa yung relationship mo. Basta ang keyword dito, tuparin. Pag may pinangako sa sarili, may pinangako sa ibang tao, tuparin mo. Kaya shout out dyan sa mga may kaaway. Yan yung reason kung ba't kaaway mo ngayon yan Most likely. Bakit mo kaaway yan? May prinamis ka na hindi mo ginawa. Kaya kung gusto mong bati na kayo, paano makipagbati sa kaaway? Kung pwede pa, tuparin mo yung pangako mong hindi natupad. Lalong-lalo na yung utang mo. Agree ba kayo doon? Kaya nagkalamat yung relationship nyo
Sabi mo, babayaran mo yung utang mo, hindi mo binayaran. Di nagkagalit kayo. Pero not too late. Sana, i-text mo ngayon. Message mo, messenger mo. Bro, yung utang ko sa'yo, babayaran ko bukas. At sana, bayaran mo bukas. Tinan mo. Pag natupad mo yan, most likely, bati na kayo. Di ba? Number 2, don't make promises when you are emotional. Sana nagtandang aral na yung overestimation effect. Na kapag ikaw, nagbibigay ka ng promise, ang pinapairal mo dyan, yung frontal lobe. The upper part of the brain. Ito kasi yung realistic. Ito yung talagang nagsusukat. Sinisigurado niya kung kaya mo bang panindigan yung pinangako mo. Huwag kayong aasa sa limbic system na puro emosyon ng pinapairal. Kaya yung mga pangako mo, most of the time, puro overestimation effect eh. Kasi ang nangako, yung limbic system. So pag emotional ka, masaya ka, masyado kang malungkot, huwag kang magbitaw ng promise. Pababain mo muna, ipacify mo muna yung mga emotions na yan. Kapag thinking straight ka na, doon ka mangako. Number 3, don't set hope or security on human promises. Sa totoo lang. Kung may iwasan mo, huwag kang umasa, huwag kang masyadong elibs sa mga pangako ng mga tao. Huwag kang umasa, huwag mong panghawakan because most likely, hindi ko naman sinasabing lagi. Kaya nga sabi ko most likely. Madalas sa madalas, hindi natutupad ang mga pangako ng mga tao. Kasi yung mga pangako ng mga tao, laging, most of the time, merong overestimation effect. Let me share with you a principle na makakatulong sa inyo. Sabi dito, promise intensity does not always lead to reality. Ulitin ko, promise intensity does not always lead to reality. I-focus ko yung words na promise intensity. Yan yung reason kung bakit naniniwala ka sa isang promise eh. Bakit? Kasi nung sinasabi niya yung promise, para kasing bigay na bigay siya. Alam yan, you know what I'm saying? Yung sure na sure siya nung pinapangako niya yun sa'yo. Nararamdaman yan eh. Habang nagsasalita siya ng promise niya, babayaran kita, hindi kita iiwan, wala akong iba, ikaw lang mahal ko. Parang nafe-feel mo naman na sincere siya. Ang taas ng intensity nung promise nung pagpapromise niya, kaya naniniwala ka na most likely totoo to. Most likely tutuparin niya to. But let's open our eyes. Tao yang kausap mo, fallen human being, may sinful nature, may overestimation effect. So hindi porket may ginagawa siyang engrande habang nagpapromise siya, sure ball tutuparin niya yan. Although it feels like na mukhang tutuparin niya. Biruin mo, nanalo ng isang basketball game, pumunta doon sa committee table, kinuha yung mic, tapos tinanong niya, pwede ba kitang maging girlfriend? Promise ko sa'yo, sasaya ka kapag ako naging boyfriend mo. Talagang kikiligin ka eh, kasi napaka-engrande, super engrande yung pagkaka-promise niya. Kasi masaya. Nanalo ng game eh. Mataas yung emotion, nagbigay ng promise. Kinilig naman ito, naniwala, maya-maya, ano nangyari? O di break na. May mga promises na hindi natupad. Di ba? Kaya ingat din kayo sa mga kanta na dinidedicate sa inyo ng mga jowa ninyo. Lalo na nung sinulat niya, nung masaya siya. Anong sinulat niyang kanta? Anong promise niya sa'yo? Handa ako sa walang hanggan. Di pa aasahin, di ka sasaktan. Mula noon hanggang ngayon, ikaw at ako, di ba mga promises yan? Saklap, no? Yan yung prinamis pero maya-maya, naghiwalay. May kakilala ba kayong ganyan? Ito yung mga pinangako nila sa isa't isa pero ngayon hiwalay na. Bakit? Again, psychological explanation, nagkaroon ng overestimation effect. Na-gets nyo? Nadala sila ng emotion. Na madalas nangyayari kapag ang nagbibigay ng promise, tao. Yan ang hirap sa tao eh. Let's use the lens of the Bible in looking at human beings. We are fallen creatures. Kaya nga natin kailangan ng grace coming from God. By our own means, we cannot sustain our own promises. Our hearts are deceitful, sabi ni Jeremiah. Mapaglin lang. Sounds familiar? Overestimation effect yan eh. Ang overestimation effect isang form ng paglilin lang sa sarili. Pinaniwala ka ng sarili mo na kaya mo, hindi pala. Akala ko kaya ko. Kaya galing ng Bible, no? Talagang very accurate in the way it looks, human nature, and I'm not surprised. Kasi yung nagsulat ng Bible, siya rin yung naggumawa ng human nature. Siya yung gumawa ng tao.
Kaya alam niya yung condition ng tao, who is God. Di ba? Anyway, number 4, set hope on divine promises. Ito yung contrast ng number 3. Huwag kang magtiwala sa pangako ng mga tao, magtiwala ka sa divine promises. Mga pangako na binigay ng supernatural being, number 1 dyan, si Lord. Yan dapat ang pinangahawakan natin mga promises. And where can we see these divine promises that God gives us in His Word? Trivia, alam nyo ba, merong 7,000 plus promises in the Bible? At kapag itong mga promises na to, yung pinanghawakan mo, yan yung nagbigay sa iyo ng hope. Yan yung nagbigay sa iyo ng security. Gaganda mental health mo. Which is in line with modern day researches. In general, ang spirituality predicts good mental health. That's one of the reasons why. Kapag mataas yung spirituality mo, ang isang expression yan, nagbabasa ka ng Bible, pinaniniwalaan mo yung Bible, naniniwala ka sa mga promises ni Lord. Promises like, He will never leave you nor forsake you. Promises like, when you ask, it will be given. When you search, you will find. When you knock, the door will be open. Kapag yan yung mga promises na pinanghawakan mo, gaganda talaga mental health mo. Baka sabihin nyo, paano kung si Lord naman yung hindi tumupad ng promises? Pwede ba yon? May promise si Lord in His Word and then hindi niya tinupad? Is that possible? Ang sagot ko, hindi. Kasi, ito yung mga reasons. Why is it 100% ng promise ni Lord, sureball na matutupad? Number 1, wala kasi siyang emotional hijacking eh. Di ba? Wala namang frontal cortex si Lord. Wala naman siyang limbic system. So, immune siya sa emotional hijacking. Kapag nangako siya, pinag-isipan niya talaga yan. And number 2, may connect yan sa God's omnipotence. Hindi mangyayari sa kanya yung overestimation effect. Bakit? Hindi nag-a-apply sa kanya yung overestimation kasi omnipotent siya. Kaya niya lahat. So whenever He gives a promise, 1,000%, 1,000,000% capable siya of fulfilling that promise. Kasi kaya niya lahat eh. Diba? So there's no such thing as overestimation effect sa kanya. O diba ang ganda? Wala siyang emotional hijacking. Wala siyang overestimation effect. That's the reason why you can trust on His promises. Kaya kung mamimili kang pangako, anong pangahawakan mong pangako? Yung Hebrews 13:5, binigay ni Lord sa atin? O yung pangako ni Justin Timberlake? Pangako ng NSYNC? Sana naman matuto ka na. Diba? Yung mga ex mo, lahat yun yung ginawa sa'yo, diba? Hindi ka raw iiwan, hindi ka raw pagpapalit, hindi raw magbabago feeling sa'yo, iniwan ka pa rin. But promises from God, an omnipotent God, all-powerful God, sure ball, matutupad. Kahit politiko, diba? O, ilang beses ka nang binigo ng politiko, taas ang kamay. Mga nabigo na ng politiko, dami sa inyo, nakataas ang kamay Ano yung mga napakong pangako ng mga politiko? Murang bigas. Magmumura daw yung bigas. Meron daw 10,000 ayuda, umasa ka dyan. Papagawa na raw yung tulay na 50 years ng sira. May isang politiko nangako in ganitong months daw wala na raw mga sindikato ng droga sa Pilipinas, hindi naman natupad. Am I making sense? Bakit hindi natupad yung mga yan? Kasi yung mga nagbigay niyan tao. So kung mamimili ka ng pangako na pangahawakan mo, yung kay Lord na. Diba? Yan yung diyan ka umasa. Yan yung gamitin mong pampaganda ng mental health. Hindi yung promises galing sa jowa mong may iba na. So, hindi mo na jowa. Ex mong may iba na. Okay? And last one, number 5, ask for divine power in fulfilling your promises. Itong application na to, it answers this question. How not to break promises? Kasi sa lecture natin, nakita natin, hindi pala maganda na nagbe-break tayo ng promises. Nakakasira ng mental health ng iba. So, paano natin masisigurado na kapag nag-promise tayo, hindi natin mabe-break? Tutuparin natin. Idadaan mo yan sa divine power. Given our fallen human nature by yourself, hindi mo kayang panindigan lahat ng bagay na sinasabi mo. Kaya isa sa dapat laman ng prayer mo, Lord, read this with me. Give me power to fulfill the things I say I will do. Ang gandang prayer niyan, di ba? Agree ba kayo? Sinong agree? Taas ang kamay. Tinan mo. Agree yung 8,000 na nanonood. Lahat agree.
daming nanonood, eh, no? Lord, give me power to fulfill the things I say I will do. Because by yourself, on yourself, given your sinful nature, hindi mo kayang panindigan yung mga bagay na marami mong sinasabi. Kaya nga yun yung maganda sa kasal, eh, sa marriage. Yan yung reason kung bakit yung mga magjowa, dapat ang target nyo marriage. Kasi iba yung promises na binibitawan nyo na magjowa pa lang kayo versus promises that you give each other when you are facing God. Kaya iba na eh. Kapag magjowa ang tawag promise, kapag dito ang tawag vows. Everybody say vows. Anong pagkakaiba? When the husband gives the wife promise, when the wife gives the husband promises, ano nangyayari? You are saying, I promise this to you with the help of God. So, nangyayari, kapag nagbibigayan sila ng promises dito during the wedding ceremony, they are telling God, give us supernatural strength, supernatural resources para matupad yung mga promises namin na binigay namin sa isa't isa. Di ba? Yan yung isa sa mga nangyayari sa wedding na hopefully nakakapagpatibay sa isang marriage. That you are able to keep promises, fulfill your promises to each other because God is helping you fulfill those promises. Even in leadership, even in politics. Pansin nyo yon, in many nations, kapag nag-oath taking, take note of the term, oath taking, so pag-oath, related din yun sa word na promise. Ang isang leader nangangako na with all his might, ililid niya, papatakbuhin niya yung country ng maayos. And usually, sa mga oath taking, especially sa Christian nations, nakataas ang kanang kamay, nasaan yung isang kamay? Nandoon sa God's word. Symbol yan, that whatever I say here, whatever promise I'm going to make as a leader, starting today, Lord, help me fulfill these promises. Nagigets nyo? You are tapping into God's power. Kaya kasama yung Bible dyan sa mga oath-taking na yan. Lord, give me supernatural strength with your word. With the power of your word, bigyan nyo ko ng lakas para maging isang mabuting leader. Ibibigay ko o tutuparin ko lahat ng pinangako ko as a leader to my nation. Kaya yan yung tamang application ng I can do all things through Christ. That's one of the things that you can do to fulfill your promises when God is empowering you to fulfill those promises. Yan ang tamang application ng Philippians 4:13. Hindi yang pang-basketball. Marami kasi ginagamit to pang basketball. Nakalagay pa nga to sa sapatos eh. 'Di ba? Pag ito raw yung life verse mo, lahat ng tres mo papasok. Hindi. This is supernatural. Supernatural what? Fulfillment of promises. Lord, bigyan mo ko ng lakas para lahat ng pangakong binibigay ko sa tao, matutupad ko. Does that make sense? Alright? So yun lang yung maikli nating lecture on the psychology of promises. If you have any questions, comments, may kakilala ka na kailangan marinig tong lecture na to, share mo lang, no worries. Okay? Sir Howard here until the next lecture. God bless everyone. Bye-bye. Ingat kayo.